ng mga hintil na sila lamang ang ligtas, sila lamang pinangakuan ng kaligtasan, kundi kasama mga pahudyo, mga pahintil, ay kasama sa eternal purpose ng Diyos. So itong purpose ko ito, eternal. Bago pa ilalangin ang sanlibutan, plano na ng Diyos, hindi lamang ang mga Hudyo ang kanyang iniligtas, kasama po ang mga hintil. Kaya nga, di ba, sabi ng Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel of God, for it is the power of God unto salvation. Ang sabi niya, to the Jew first and also to the Gentiles. Hindi niya sinabi, to the Gentiles only. Ang sabi niya, to the Jew first and also to the Gentiles. Kaya nga, consistent ang ating Panginoon Kristo eh. Kasama ang mga hintil sa pagliligtas. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon Kristo, go into all the world. Diba? Go into all the nations. Preach the gospel. Diba? Sino man sumampalataya, mapahudyo man at mapahintil na sumampalataya, at mabautismoan, sila ay maliligtas. So makikita natin, dito po, bago pong pag-aaral na naman, nakita natin, doon sa Hebrews chapter 7 verse 12, ang inalis po na kautosan doon ay priesthood law, hindi po Ten Commandments. Doon po sa Colossians 2:14, ang pinako po sa cross, inabolis, inalis po doon, hindi po yung Ten Commandments, kundi yung listahan ng pagkakautang. At dito naman po sa Ephesians chapter 2 verse 15, ang inaabolis po rito, ang inaalis po dito, hindi po yung Ten Commandments. Ang inaalis po rito yung hidwaan, yung racial discrimination na tinuturing mga Hudyo. Inalis po ito para magkaroon po sila ng kapayapaan. Okay? Magkaisa silang dalawa at wala na po halutan. At nakita naman po natin, sa komentary natin binasa, talaga naman yun po ang tinutukoy. Ayon po kay Barnes, at doon po sa nakuhang maliit na bato na inscription, napatunayan talagang meron pong dividing wall at meron pong batas na ginawa na ang mga hintil ay bawal pumasok o bawal tumawid doon sa wall na yon sapagkat sila ay magkukos ng kamatayan. So, doon siguro ginaya ng mga MMDA yon. Bawal tumawid, nakamamatay. At yun po ay inalis na ng Diyos. At gusto niya, magkasundo na ang lahat ng tao sa mundo. At pagkaisahin niya sa isang katawan, sa katawan ng ating Panginoon. So sana ay sa maikling pag-aaral natin ay muli nating natunghayan ayon po sa ating contextual analysis ay nakita natin yung tunay na kahulugan ng banal na kasulatan at hindi yung common belief na hindi naman po talaga itinuturo ng banal na kasulatan. Dito po, ginagawa po natin, inaalam natin kung ano yung... Kasi kung nag-aaral lang tayo ng Bible, ng Biblia, tapos ang sinusunod naman natin, opinion ng iba, hindi rin Biblia. Atin ang pag-aaralan po yun. Ang pinaniniwalaan po natin yung opinion lamang ng nakararami. Pero dito makikita natin, tinitingnan natin kung ano talaga yung sinasabi ng banal na kasulatan. Okay. So, kung meron kang inabolish, ito po ay yung enmity by destroying the wall of partition between the Jews